So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, i-review natin ang isa sa budget smartphone na lumabas ngayong 2024, which is sa Poco C75. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, for today's video, full review tayo ngayon ng isa sa mabenta rin na budget smartphone today, which is a Poco C75. So kakalabas lang nito ngayon late 2024 dito sa Philippines at ngayon itatopic natin siya. So shoutout sa mga nakanood ng unboxing, review, and hands-on natin sa Poco C75, and stay tuned lang dahil i-game test din natin itong smartphone na to. Pero focus natin ngayon is yung review. Titingnan natin kung sulit nga ba itong smartphone na to sa kanyang price and of course sa kanyang specs, kung bagay nga ba mga J-Vlog. So si Poco C75 ay meron 2 variants. So yung unang variant niya, which is itong review unit natin, na merong 6GB 128 na may presyong 5999. Tapos yung 8GB 256 na may presyong 6999. At yun nga, pag binili nyo to sa official store ni Poco sa Shopee is mas mura siya or below SRP. Nakuha ko yung 6GB 128 niya, di ba SRP niya is 6,000 pesos. Nakuha ko lang siya ng 4 plus, I think, sa official store ni Shopee, sa official store ni Poco sa Shopee. And yung binigay ko yung SRP niya kasi yan yung possibility na presyo niya pag binili niyo to sa market or sa mall. Kaya sinasabi ko rin yung SRP para may idea kayo na mura pala sa online, no? Pero alam ko na marami pa ring natatakot bumili sa online. Pero syempre bibili lang kayo sa mga legit official stores para iwas scam na rin mga J-Vlog. So yun nga, ang maganda kasi doon is mura nyo siya makukuha, pero upon receiving the parcel is video nyo while unboxing it. Para kunyari pag may discrepancy, meron kayong mapakita sa Shopee na proof na wala talaga yung unit. Kasi may mga ganong instance talaga mga J-Vlog. Hindi fault ng seller yon, parang nandoon yung fault sa may delivery, kumbaga. And kung interested din pa kayo sa Poco C75, ayan, ilalagay ko po yung link niya sa description box, i-check nyo na. So next naman mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features ng Poco C75 at kung bakit maganda rin siyang i-consider i-purchase ngayong holiday season. Number 1 sa display. Yung display nito is yung main focus ng smartphone na to. Sabihin na natin almost 7 inches na rin itong smartphone na to. Sobrang laki, pero yung aspect ratio niya pahaba. So, okay naman yung aspect ratio niya kasi pag nagsa-social media kayo, more content kayo makikita kasi mas malaki yung display niya. The resolution for me is considerable naman, HD plus 720p. At ang maganda dito, kahit na HD plus 720p siya, nakasupport siya ng 120Hz screen refresh rate. Pero medyo may trail ng konti yung 120Hz ni Poco dahil nakalagay doon pag sineset up niya is up to. Kasi usually, di ba, pag sineset nyo, 90Hz, 60Hz, or 120Hz, yung focus yon, yung walang up to. So, meaning pag sinet nyo, yun na yun, 120Hz. Pero doon sa Poco C75, nakalagay up to. So, there's a possibility, pag sinet nyo ng ganyan, pag meron mga instance na hindi siya nagwa 120Hz. For example, pag may mga games din, hindi support din ng 120Hz, kaya yung up to nila, kaya yung up to nila is nagdedepende na lang kung masosupport ng 120Hz. Kaya nilagay nila ng ganyan. Pero display is fine for me for an entry-level or budget smartphone today. Number 2 is sa kanyang RAM at ROM. RAM at ROM is hindi madamot si Poco. Kung makikita nyo, I think yan na rin ang pinaka-minimum na storage or RAM na pwede natin magamit going 2025. 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Yan ito the best option natin to go when it comes sa RAM at ROM, lalo na sa presyo niya na 6,000 pesos. Pero pag nakuha nyo to ng 4 plus, mas sulit pa mga J-Vlog, diba? At meron tayo 8GB 256 halagang almost 7,000 pesos na sulit din naman siya. Plenty of RAM and storage sa ganyang price segment. Number 3 sa design. Sa design nito, panigurado makakuha to ng attention ng mga consumers pag ginagamit ito outdoor. Kumbaga siya, eye catcher. Ang laki kasi ng camera module nito, pero hindi po meaning yung buong camera niya, yun yung module. Hindi. Dalawa lang camera niyan and maliit lang yung camera niyan and 50 megapixel siya. So, for me, design and aesthetics na lang ginagawa nila for that camera module na malaki. And yan na rin yung nagiging trend when it comes sa mga budget smartphone ni Poco na circular camera module sa middle. Pero malaki, pero maliit lang yung camera niya. When it comes sa texture and sa design, maganda naman po yung Poco C75 and later on papakita ko or more focus natin yung design na itong smartphone na to. Premium naman siya for me for an entry level or budget smartphone.
When it comes sa design ko, i-rate ko per 9 out of 10 yung rate ko sa design ng Poco C75. Medyo nalakihan lang ako ng konti sa camera module niya. Next, sa chipset. Sa chipset is the MediaTek Helio G81 Ultra. I don't know kung ano ba talagang main na pinagkaiba nila sa basic na G81. Pero when it comes kasi sa clock speed and sa GPU, almost the same lang naman doon sa standard na G81. So, G81 Ultra, nag-game test ko na rin itong si Poco C75. So, stay tuned. I-upload natin yan sa ibang video natin. Okay naman, nakakalaro naman tayo ng mga games dito like ML, COD, Far Cry 84. Sa ML, okay naman siya. Smooth naman mga J-Vlog. COD. Makakalaro rin naman kayo din ng mga modern games today. Pero yung mga heavy games like Genshin, expect nyo na lang po, kasi sa mga lowest settings na lang kayo dyan. Next sa camera. Camera is 50 megapixel. Yes, specs-wise mataas yung megapixel niya. 50 megapixels. Magpapakita rin ako ng photo samples niyan later on. And okay naman yung mapoprovide na mga photo samples ni Poco C75. Malinaw rin naman. Bagay na bagay sa kanyang presyo. At ang pinakala sa battery kasi meron siyang 5,160 mAh na removable battery with 18 watt fast charging. So beyond 5K, which is okay yan. Maganda addition din kahit 160 mAh. Okay na rin yan na dagdag feature ng smartphone na to. So, yun nga, up to 18 watts lang siya. Pero maganda doon, pag in-unbox ito, yung included na charger out of the box is 33 watts mga ka-J-Vlog, hindi 18 watts. So, very generous naman si Poco when it comes to that. Dahil although na 18 watts lang yung kanilang smartphone, nag-provide sila ng mas mataas na watts. Para for example, meron kayong mga ibang device, ay ma-charge nyo po ng mas mataas na watts, di ba? Kumbaga. So, yun naman yung maganda yung charger niya is bonus, kumbaga, dito sa Poco C75. So, yun lang mga J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Poco C75 and hopefully, nakatulong ito sa inyo, sa inyong buying decision when it comes dito sa smartphone na to. So, explore natin yung design at build quality nitong Poco C75. So, grabe, napakaganda nitong smartphone na to when it comes sa design niya. Ang laki ng camera module niya, pero ito lang po ang camera niyan. Ayan, tsaka ito. So, circular camera module. Two-tone siya when it comes sa design. Smooth dito sa taas, tapos marble-like design itong nasa likod. Pero pag inilawan to, gold, silver siya sa ilaw. Pero pag nawala yung ilaw or medyo dim, gold talaga siya sa paningin. So medyo two-tone din yung color niyang ganda. So panigurado pag gagamitin niyo outdoor, makakuha to ng attention ng consumers dahil sa kanyang napakalaking camera module. So sa frame din is matte finish siya. Plastic ang overall build nito. So, nito yung kanyang fingerprint scanner, yung volume rocker. Sa taas naman is a 3.5mm headphone jack, SIM tray. Tapos, sa baba, sa taas pa rin kanina sa baba, is nandito yung kanyang microphone, Type-C at speaker grills. Nakakalungkot lang sa smartphone na to is wala siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, yan, napakalaki ng display na itong Poco C75, almost 6.9 inches na. 120Hz screen refresh rate, sad to say, naka-notch display pa rin itong smartphone na to, pero smooth naman yung overall display niya, at malaki po yung screen na itong smartphone na to. When it comes sa lightness, okay rin naman, hindi siya mabigat. Mahaba lang talaga itong smartphone na to. And wala rin pala siyang included na jelly case out of the box. So, next naman, explore natin yung camera app nitong Poco C75. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa photo mode niya. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom tayo dito. Ito yung mga additional settings na tulad na lang ng flash, aspect ratio, grid lines, timer, shutter type, tilt shift, time burst, at regular. So, sa video naman, pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. Same din sa front camera. Full HD 1080p at 30 fps. Meron tayong time-lapse, portrait mode for sa rear to, portrait mode for background blur, night shot, and yung 50 megapixel mode netong Poco C75. Sa front cam is meron din tayong night mode, available din siya. Portrait mode, same din, meron. Sa photo, ayan, meron tayong beautification, syempre, at filters. Yung pinaka-importante, of course, sa front-facing camera is yung beautifications. Video, yun nga ito lang sinabi ko, meron siyang Full HD 1080p at pwede natin lagyan ng beautification din yung videos netong Poco C75. So yun mga ka-J-Vlog, kung mapapansin nyo, very simple lang naman ang camera app netong smartphone na to. So biometrics test tayo dito sa Poco C75. Try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner niya, fast and accurate siya.
Face unlock mga ka-J-Vlog, mabilis din. Itong si Poco C75. So next naman, speaker test tayo dito sa smartphone na to. Gagamit tayo ng sound level meter. Ayan, hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na ito. Nandito tayo ngayon sa CMB Gadget Store Hi, sir! Second floor, Ginil, San Juan City. Kanina? At nandito tayo ngayon. Ay, pengi ako 13 Pro Max! Ay, sorry, Oh, sige. 13 Pro Max dito kasi. So ito yung measure ng ating sound level meter, napakataas, 97.5 decibels. So kahit na single speaker itong Poco C75, malakas naman yung ma-offer niyang loudness. Yun nga, single speaker lang siya kaya hindi ganun kaganda yung bass quality niya. Pero ano naman, hindi siya tunog lata kahit malakas. Kaya kung i-rate ko speaker nito sa kanyang presyo, 1 always 10 ang highest. Ang score ko dito mga J-Vlog, nasa 8 dahil malakas siya. So ayan, ang pinaka-main na tanong, Lord, sulit ba ang Poco C75? The main answer dyan is, sulit din naman siya, lalo na sa kanyang presyo at paano nyo rin siya nakuha. For example, for me, next, nakuha ko siya ng 4,000 plus lang. 6 gig 128 na. Ang SRP niya 6K, sulit din naman pero mas sulit siya pag binili nyo sa Shopee. Kaya nga, kung interested kayo, ilalagay ko yung link niya sa description box, i-check nyo na dahil mas mura nga siya sa online, lalo na pag nagsisale pa ang Shopee or yung TikTok or Lazada. So, sulit din naman siya. Okay rin naman yung chipset niya, hindi mabagal. Makakalaro rin naman kayo dito. The camera, okay din yung photo quality niya. Ang pinaka-the best lang dito sa smartphone na to is yung kanyang display. Napakalaki, almost 7 inches na talaga siya mga J-Vlog. Panigurado may enjoy nyo manood ng movies, maglaro dito sa kanyang aspect ratio. At sa mga naghahanap ng magandang smartphone pang regalo ngayong Pasko, maganda rin naman i-recommend ang Poco C75. So again, kung interested kayo dito sa unit na to, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang mga J-Vlog.